Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon yung issue tungkol kay Presidential Communications Office Secretary Mr. J. Ruiz. Yung allegedly co-founder siya ng isang kumpanya, Digital 8, na kung saan nakakuha ng malaking kontrata sa PCSO. 206 million di umano. So, ang issue dito is conflict of interest. Sabi ng press officer ng Malacanang, si Attorney Claire Castro, on the process na daw ang pagdadivest ni Secretary J. Ruiz. Sabi naman ng PCO statement, wala daw shares of stock ang PCO secretary dahil representative lang siya. Kaya lang lumalabas sa press release noong December, nakapirma siya ng press release kasi siya ang presidente. Hindi ka maging presidente ng isang kumpanya kung hindi ka member ng board of directors. Ibig sabihin, may share. So ano ba talaga? May share ba? Wala. May kailangan bang i-divest? Wala. Ito, nagsalita na rin si Senate President Escudero sa issue na ito. Ito, si Channel 167. Nag-post siya. Sabi niya, paano yan, Kuya J? Cheese has spoken. Senator Cheese Escudero. Still fake news? Kasi fake news daw yung lumalabas na balita na meron siyang daw sa kumpanya, meron siyang share. So may conflict of interest. Wala daw conflict of interest dahil wala siyang share. Okay, ito ang pahayag ni Senator Escudero. J. Ruiz, sabi niya, dapat nag-divest muna bago ang appointment bilang PCO chief. Yan ang pahayag ng Senate President. So, kung ito ang pahayag ng Senate President, baka may alam siya tungkol sa shares ng ni J. Ruiz doon sa Digital 8. Hindi niya sasabihin niya na mag-divest ka muna, dapat nag-divest muna kung wala siya. So, ano ba talaga ang totoo? Kasi, ang taong bayan, pinag-uusapan ng fake news. Magkaiba ang salita ng press officer ng Palasyo, Attorney Claire Castro, at ang PCO Secretary. Sabi, on the process ang pagdadivest. Sabi dito, walang i-divest dahil wala akong shares of stocks. Kaya lang, yung SEC registration ba yun? Na-amend. Parang nabago. Ano ba yun? Okay, magbasa tayo ng mga comments. Sydney Diaz, booking. Booking na daw. Magellan Ordnas, pag nagsalita ka laban sa gobyerno, fake news ka at narco-vloggers ka. Ayan po, yung isang issue rin yan kay Congressman Barbers. Sinampahan siya ng libel case ng mga vloggers. Ang response ni Congressman Barbers, bakit kayo nasasaktan na tinagurian kayong narco-vloggers? Guilty ba kayo? Ganon ang kanyang ganon ang kanyang reaksyon sa kasong naisampa sa kanya at hindi daw siya nababahala. Panfilo Cordoba, Uncle J, masarap sa gobyerno ni BBM, madaming pera. Warlita de la Cruz, anong nangyari? Iba timpla ni Cheese. Iba rin kung magsalita itong si Senate President. Rolly Marquez, feeling niya threat si Jay sa love affair. Wala na lang yung love affair. Huwag na nating basahin.
45 centavos. Walang bayag yan si Jay, pero Merleta Ruth, unbelievable. Malacanang is in a chaotic move. Yun, nagkakagulo ba? Kasi ito, sa PCO lang daan, pinagre-resign lahat ang mga presidential appointees para linisin. Maganda nga naman sana kung kagaya doon sa DOTR, itong si Secretary Vince Dizon sa DOTR, maraming nagsasabi na matinong tao ito. Panahon ni PRRD, nag-serve siya, panahon ng pandemya, ang daming bumilib kay Secretary Vince Dizon. So ngayon, pinare-resign lahat para linisan niya ang ahensya. Yan okay. Dahil walang issue against kay Secretary Vince Dizon. Pagdating dito sa PCO, pinagre-resign din. Ngayon may issue. Meron pa bang may credibility pa ba? Yun ang tanong. Patricia Maximari, o ano yan, J. Ruiz, fake news ka dyan? Bliselda Picardal, nagpapapansin si Quezon. Alex San Luis Resurrection, sabi niya wala daw siyang shares sa tinutukoy na conflict of interest. So what is there to divest? Huli ka. Ito nga, hindi magsasalita si Senate President Escudero kung wala siyang alam. Sabi niya, dapat mag-divest ka muna bago ka nagpa-appoint. Mabuti na lang, magaling yung sino bang nagpalabas nito? Billionario.com ba? Magaling itong Billionario.com na mag-research. Marami silang bubbler o puting ahas para maharlika. So anyway, sana matuldukan ng issue na ito para maka-move on na tayo kasi after all, isang bansa lang tayo. Sana manaig ang katotohanan. Okay mga kaibigan, salamat. Excuse me. Sa palagi yung panunood sa ating channel. Yung nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig sa Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, tinutulong natin sa tribo, namimigay tayo ng pako at yero para ma-repair ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga bahay ng Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Salamat sa inyong panonood, lalo na yung hindi nyo pag-skip ng ads. Ug mo na pud ni ang ikatulong nga balay dinhi sa Masimag. Ayo! Mayo nga po ng call. Dayon ko sa inyong balay angkol ha. O karon, mo na ni ang balay ni angkol nga bulsot na gyud o kabuk na gyud ang yero. Pila na ni angkol katuig ang imong balay nga yero? Pila na ni katuig? Napulo na magatuig ka. Napulo pa katuig. O gabok na gyud ang imong yero. Og makita na gyud ang nagatulo. Yang balay. Ang iyang atop gabok na gyud. So gisalod ra gyud ilang angkol sa kaldero ang tulo. Angkol, ito malagi ang tubig nga kuan tungod sa inyong atop. Busa nga itom na nga buslot na gyud. Buslot na tawa no. Atop wa tay ni maturo iyaw. Buslot na gyud ang balay ni angkol. Ug mo na gyud na ang iyang itsura sa iyang atop. Karon angkol nga kita naman gid imong balay nga bulsot na, magready na ka og kahoy. Kay naa na mi stock lansang pako plincent nga ihatag sa inyo ha. Oo, kay kanang nakita naman gid ang inyong balay nga bulsot na gyud og gaulanan na.
Sige, Uncle. Salamat. Hindi kayo tumalay.